Nabigla lang ako. Sumusobra na kasi siya eh. Hindi na ako nakapagtimpi. Pasensya na. Alam mo, ikaw yung sumusobra na. I'll file a complaint against you. Buti na lang nasa presinto tayo. Kitang-kita niyo naman, di ba? Sinaktan niya ako. I-file niyo na. Sinaktan niya ako, kaya dapat may kaso siya. Kalma lang po, ma'am. Ini-encode na po natin. Pero may nagsasabing, kayo ra pang una ng asar. What? Eh, sinaktan niya nga ako eh. He grabbed my face and then pushed me. Malinaw yun, physical injury. Kaya dapat nga may kaso siya. So file it right now. I'm sorry for the spectacle, sir. Client ko kasi to. Mahilig siyang gumawa na eksena sa publiko. Ano? Early lawyer kita. Kaya dapat kakampi kita. Paano kita i-defend? Kung sinabihan na nga kita na magkulong ka muna sa bahay, huwag kang makigulo at huwag kang lalabas ng bahay nang hindi nagpapaalam sa akin. And here you are. I am the victim here. Sinaktan niya ako. Ikaw dapat yung magalit para sa akin. Yes, Ronnie. I'm very mad. Mostly at you. You do not listen. You make my job difficult every day. Ma'am, out on bail po pala ang main case nyo. Minomonitor po kayo ng korte. Ngayon, eto, nasasangkot na naman po kayo sa ibang gulo. Pag napatuloy po kayo sa ganyan, pwedeng ma-revoke ang bail nyo. Ako pa ngayon may kasalanan? Ako na nga itong nasaktan. Ako pa yung matatanggalan ng freedom? Exactly. So next time you want to keep your freedom, stop acting like you've already lost it. Dennis, naiintindihan ko yung galit mo. Alam kong matagal ka nang nadidismaya kay Ronnie. Pero yung ginawa mo, Nadala na kasi ako, Carol eh. Lahat ng kasinungalingan niya, lahat ng paninira, hindi ko na kaya eh. pero Dennis, iba yung nakita ko sa'yo kanina. Hindi kita nakilala. Alam mo, Carol, minsan, kailangan nating ipakita sa mga kagaya ni Ronnie. May hangganan din yung mga kalokohan nila. Sermon pa kayo dyan. Dennis, babagsak ka. At sisiguraduhin kong makukulong ka at mabubulok ka sa kulungan. Tama na ho, Ma'am Ronnie. Uulitin ko lang ho ang sinabi ng kasama ko sa inyo sa loob. Out on bail ka lang. Isang gulo lang at pwedeng bawiin ang kalayaan mo. At ikaw naman, pwede ka masampahan ng physical injury. Lahat ng ito ay side complex lang. Nawawala si Mr. Wilfred Santos at yun ang dapat tutukan. So stop creating distraction. Umuwi na lang muna kayo at magantay ng official updates. Amber, nakita mo ba kung paano kumilos si Kuya Dennis kanina? Diskumpiyado ako sa mga taong ganun eh. Yung konting tukso, halos malakit na. Pero mabait si Tito Dennis. He's been a good family friend to us. Yun lang naman sila nagkagulo ni Dad eh. And yung nangyari kanina with Tita Ronnie, baka nadala lang siya sa init ng ulo niya. Besides, who wouldn't lose it pagdating kay Tita Ronnie? Eh, Amber, kaya naman ganito yung tingin ko sa kanya kasi parang may tinatago siya eh. Bago mawala si Kuya Wilfred, hinarap niya mismo si Kuya Dennis. May mga pictures siyang pinakita mula sa private investigator. Pictures yun ng... Pictures ng tito mo kasama yung mama mo. Excuse me? My mom with Tito Dennis. That's ridiculous. I mean, she wouldn't even look at him twice. In-accuse ng daddy mo na si Kuya Dennis ang naka-affair ni Ma'am Joy. Yun yung sabi ni Ate Carol. Pero nag-deny You naman... know what, Tristan? Ang bilis niyo magsabi ng chismis. Pero yung family namin, we deal with facts. Not just some photos na pwedeng AI-generated lang. Maybe someone's still trying to manipulate us all. Pero hindi nagka-affair si Mom at si Tito Dennis. What?
Si Dennis yung mystery lover ni Joy? No! My mom didn't have a lover. Of course she did. At alam mo yun ang dad mo. Ronnie, hindi ka na talaga mapigilan. Ronnie, let's go. Enough of this. Sandali nga lang. Gusto ko lang klaruhin yung narinig ko. Si Dennis at si Joy? Totoo ba? Sure ba na si Dennis yung guy? Hindi nga sabi! Hindi yun magagawa ni Mom! Oh, Amber, I'm sorry, sweetheart. But as I've said, she did have a mystery lover. At alam niya ng dad mo. Dahil siya mismo yung nagkwento sa akin nung kami pa. Ihatid na kita. Hindi, sasabihin na lang ako kay Tristan siya ka Amber. Puntahan ko sila sa parking. Eh di, ihatid ko na lang kayong lahat. May kotse kami. Okay kami. Mag-text na lang tayo. Eh di, kahit hanggang sa parking lang. Dennis, kaya ko na yung sarili ko. Hindi naman kasi ako mapapalagay na magpupunta ka lang doon mag-isa. Especially after what happened. Hindi pa natin nakikita si Wilfred. Kaya mas maganda siguro na magdoble ingat tayo. Now it makes sense. It makes sense. Of course, it's Dennis. Kaya pala kanina, halos patayin niya na ako dahil na-trigger ko siya for some reason. Hindi to tungkol sa'yo. Of course, this is about me. Ako ang accused ngayon na pumatay kay Joy. Well, in reality, mali kayo ng direksyon. You know what? Maybe the danger has always been close. As in, nasa tabi-tabi niyo lang. Hoy, Carol, kung hindi ka ba naman tangang babae ka, so alam mo na pala na may affair si Dennis at Joy bago siya pinatay? Amber, alam niya na in denial lang siya katulad mo o di kayo nagtatanga-tangahan. Ako yung dinidiin niyo? Ako yung latest na binansagang pumatay kay Joy? Pero hindi mo magets-gets na ang taong puroprotekta sa inyo ngayon ang matagal na may kasalanan. Ronnie, tumigil ka na nga. Kung makapagsalita ka para bang lahat ng tao may kasalanan maliban sa'yo. Bakit? It makes sense, di ba? Think of it. Si Dennis yung lagi nasa tabi niyo. Si Dennis yung nagsabi na ako yung pumatay. At siniraan pa niya mismo si Wilfred na kaibigan niya. And remember, Carol, halos patayin niya na ako kanina dahil nga guilty siya. Ronnie, pwede ba wag mo kaming gawing palabas? Kung may problema ka, dalhin mo sa korte. Aminin mo. Nagdududa ka rin, di ba? Kitang-kita ko sa mga mata mo. Carol, walang basya ng lahat ng sinasabi niya. Lahat puro intriga. Ronnie, enough drama for one day. Tara na. Carol, mag-ingat ka. Dennis is everywhere. Nasa likod mo, nasa tabi mo. At kung siya nga yung mystery lover ni Joy, well, mas mahusay at mas matalino siyang ahas kesa sa akin. And obviously, gagawin niya ang lahat para pagtakpan at protektahan niya yung sarili niya. Attorney, let's go.